Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding kay Bagyong Basyang with international name na Peña as of 11 ng umaga, araw po ng Biyernes. Magandang balita po dahil humina ang bagyo matapos tumawid dito sa may Caraga region simula po kagabi hanggang ngayong umaga. Naging tropical depression na lamang ito at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour from 65 kph at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. Naglandfall po siya sa may Bayabas, Surigao del Sur for the first time kagabi 11:50 p.m. at sa ngayon po as of 10 in the morning ay nasa coastal waters po ito ng bayan ng Anda sa Bohol. Ito'y kumikilos naman ng mabagal west-northwest at 10 kilometers per hour. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, meron pa rin pong aasahang direktang epekto mula sa Bagyong Basyang, itong malaking bahagi ng Visayas. Patuloy pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan doon, mapa eastern, central or western portions. Inaasahan din na medyo makulimlim pa rin po, even though nababawasan na yung mga pag-ulan dito sa may Caraga region, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at yung mga nearby areas pa. At simula po mamayang hapon hanggang gabi, mataas na rin ang tsansa ng malalakas na ulan dito sa may Southern Luzon, kabilang na yung Masbate, Sorsogon at malaking bahagi po ng Mimaropa. Base rin sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang panibagong weather disturbance na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility na susunod kay Bagyong Basyang sa susunod po na 5 araw. Yung amihan naman or northeast monsoon, nakakaapekto sa may northern and central Luzon, nagdadala lamang po ng may hinang ulan at magbabalik ang malakas na amihan pagsapit po ng linggo. Base po sa latest track ng Pag-asa, magandang balita din po no, dahil mapapaaga nahihina itong Bagyong Basyang as a low pressure area in less than 48 hours. So maaaring within the next 24 hours, tropical depression pa rin po ito while crossing dito sa may Central Visayas, Negros Island region at maging sa may Western Visayas, mag-emerge po dito sa may Panay Gulf. At pagsapit po bukas ng tanghali hanggang hapon, posibleng mas humina pa ito bilang isang low pressure area. Estimated bukas ng gabi ay nasa may south na ito ng Antique sa may Sulu Sea. Base rin po sa ating analysis, makikita natin yung lawak ng bagyo sa ngayon, nasa around 150 to 350 kilometers po mula dun sa kanyang gitna. Mas maraming lugar or mas malawak itong bagyo dito sa ibabaw na bahagi, sa taas na bahagi nito. No? So nakaka-apekto po ito over almost the entire Visayas within the next 24 hours. Meron pa rin direktang epekto ng malakas na hangin at malakas na mga pag-ulan. Sa hilalim na bahagi naman po nitong si Bagyong Basyang, mas maliit po, mas makitid. So nakaka-apekto po ito dun lamang sa mga pinakang hilagang bahagi kung ang pag-uusapan natin ay yung malakas na hangin at malalakas na mga pag-uulan. Factor sa paghina agad-agad nitong Bagyong Basyang, no, from tropical storm down to tropical depression nang mas maaga ay yung matagal na pananatili niya dito sa may Caraga region at ine-expect nga na makaka-contribute din itong patuloy na pagtawid niya sa mga isla po ng Visayas para lalo siyang mas humina as a low pressure area na dadagdagan pa ng pagbabalik ng malakas na amihan sa darating po na linggo. Kaya naman tropical depression na ito, meron na lamang tayong wind signal number 1 or pabugso-bugsong hangin na mararanasan ngayong araw sa maraming lugar pa rin po sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Signal number 1 sa southern portions ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayun din sa Romblon, Northern Palawan, kabilang ng mga isla ng Calamian, Cuyo, and Cagayan Silio. Signal number 1 din sa southern portion of Masbate, southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, Biliran, Leyte, and southern Leyte. Signal number 1 din po dito sa may Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa Guimaras at buong Panay Island, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antiques, signal number 1. Signal number 1 din po dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, Agusan del Norte at sa hilaga at gitnang bahagi ng Agusan del Sur. And finally, signal number 1 din po sa may Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Misamis Occidental, northern and central portions of Bukidnon, gayon din sa eastern portion of Lanao del Norte, dulong bahagi ng Lanao del Sur, at sa may eastern portion of Zamboanga del Norte. So ilang mga lugar po dito sa may Mindanao, tinanggal na po natin yung wind signal number 1. At yung signal number 2,
tinanggal na rin natin dito sa malaking bahagi po ng Visayas dahil nga humina itong si Bagyong Basyang into a tropical depression. Gayunpaman, sa ibang lugar pa ng ating bansa, posible pa rin ang mga pabugso-bugsong hangin at malakas na bugso dito sa may Batanes within 24 hours. Ganyan din sa hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, down to Metro Manila, natitirang bahagi ng Southern Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Mindanao dahil sa pinagsamang epekto ng outer bands nitong si Bagyong Basyang, plus yung northeast monsoon po ang nagdadala ng malakas na hangin. Pagdating naman sa mga pag-ulan, dinowngrade na rin po natin or binawasan na natin yung forecast na malalakas na ulan dito sa Visayas at sa Mindanao. So, yung kahapon po, nag-forecast pa tayo na magkakaroon tayo ng higit sa 200 mm sa dami ng ulan. But within the next 24 hours, during which, ito pong si Bagyong Basyang, ito tumatawid dito sa may Central Visayas patungo ng Panay Island, meron pa rin higit sa 100 mm na posibleng dami ng ulan. Ito po ay sa mga probinsya ng Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. Yung ganitong karaming ulan, equivalent po yan sa 100 to 200 liters per day per 1 square meter po na lupain dun sa mga probinsya na yun. No? At yun yung mga nagkokos po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters naman po ang posible within the next 24 hours sa Aklan, Capiz, gayon din sa Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging dito rin po sa dulong hilaga po ng Mindanao from Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Posible pa rin po ang mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Lagi magantabay sa ating mga updates for possible rainfall advisories and heavy rainfall warnings. And please coordinate pa rin po sa inyong mga local government units for possible rescue or evacuation the moment na tumataas po yung level ng tubig sa inyong lugar. Pagsapit bubukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ina-expect na mas mababawasan pa po yung mga pag-ulan at yung bilang ng mga lugar na magkakaroon ng pag-ulan. Sa Palawan, meron pa rin pong 50 to 100 mm sa dami ng ulan, direktang epekto ng Bagyong Basyang. Habang dito naman po sa may Southern Luzon, kabilang na ang Quezon, Camarines Norte, Marinduque, and Oriental Mindoro, meron pong possible na pamisa-misang malalakas na ulan. Yan po ay dahil sa pagbabalik ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na easterlies. Asahan din po sa ibang lugar pa, kagaya ng Metro Manila, simula po bukas ng tanghali, magiging kalat-kalat or bukas rather, simula pa lamang sa umaga, kalat-kalat na yung ulan at possible din yung mga isolated thunderstorms. Ngayon din po sa natitirang bahagi ng Calabarzon, rest of Bicol Region at lalawigan ng Aurora. Habang dahil kay Basyang, meron pa rin pong posibleng epekto yung outer rain bands po nito sa Mimaropa, sa rest of Mimaropa rather, sa Western Visayas at sa Negros Island Region. At pagsapit po ng Sunday ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, wala na pong Bagyong Basyang, subalit nagbabalik pa rin po yung shear line, magiging malakas at mas maraming maapektuhan po nito ng mga lugar. Kabilang na dyan ang Metro Manila, asahan yung kalat-kalat na ulan, but dito sa may easternmost sides ng Luzon, posible pa rin umabot sa hanggang 100 mm ang dami ng ulan. Simula sa may mainland Cagayan, down to Isabela, Aurora, dyan sa amin sa Quezon, Camarines Norte, Marinduque, and Oriental Mindoro, nandyan pa rin ang banta ng baha at landslides. For Metro Manila, inulit natin, magiging makulimlim pa rin ang panahon sa araw ng linggo. Aasahan din po yung kalat-kalat na mga light to moderate rains, gayon din sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at mga probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Magandang balita rin po sa ating mga naglalayag na kababayan. Sa ngayon at bukas ng umaga, wala po tayong nakataas na gale warning or banta sa mga delikadong alon dahil humina na rin po itong si Bagyong Basyang. Gayunpaman, mananatili pa rin katamtaman hanggang maalon ng karagatan dito po sa Visayas, Mindanao at Mimaropa. Minsan kapag may mga thunderstorms, umaabot po yan ng 3 hanggang 4 na metro pa rin po. No? So bagamat maaari kayong payagan, yung mga maliliit na sasakyang pandagat at yung mga nangingisda nating kababayan, delikado po. Delikado pa rin yung ganun kataas po ng mga pag-alon. Habang dito naman sa may Northern Luzon, magiging banayad pa naman paminsan-minsan yung mga pag-alon doon. Northern and Central Luzon ngayon hanggang bukas ng umaga, pero pagsapit po bukas ng gabi, magbabalik muli ang surge ng amihan. Kaya magiging maalon muli dito sa may Northern and Central Luzon at magpapatuloy po yan hanggang sa early next week.
At sa ngayon po, ipopromote na rin po natin itong website na collaborative project po ng DOST and other government agencies na related po sa mga disasters. Ito yung tinatawag natin na Hazard Hunter PH. So dito po natin makikita yung mga possible na hazards. Ano nga ba yan? Mga baha, pag in terms of hydrometeorological hazards po, no? Baha, pagguho ng lupa, storm surge or daluyong, posible nating malaman kung mataas ba yung chance na magkakaroon tayo sa ating lugar. So yung main page ng Hazard Hunter, itatype nyo lamang po doon yung lugar ninyo. No? For example nga, Quezon City or Manila, itype nyo lang po yan. And once you enter it, makikita nyo po yung mapa ng Quezon City or Manila. Pwede nyo pong i-click yung specific na barangay sa inyong lugar at doon nyo makikita kung yung lugar ninyo ay susceptible or delikado sa baha, delikado sa storm surge, or delikado sa mga pagguho ng lupa. So pwede nyo po itong bisitahin. hazardhunter.georisk.gov.ph. Inulit natin, hazardhunter.georisk.gov.ph, or scan nyo na lamang po yung QR code na inyong nakikita sa screen. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Manatili pong nakatutok sa ating updates, sa ating X, Facebook, sa ating YouTube channel din po, DOST-Pag-asa Weather Report, at sa ating official websites, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph para sa mga updates regarding kay Bagyong Basyang at sa mga magiging pag-ulan sa ating bansa. Muli po ako si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo.